Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kanina pong 3:20 PM ng hapon, naglandfall o tumama sa lupa ang bagyong Pipito as a super typhoon. Diyan po sa bandang Dipakulaw, sa may Aurora. Na-delay ng konti yung ating landfall estimate dahil hindi ko na-count itong malalim na cove ng Aurora Bay. Nonetheless, ang Super Typhoon Pipito ay humagupit pa din at nagdala ng mapanganib at mapaminsalang lakas ng hangin at malalakas na buhos ng ulan dito po sa malaking bahagi ng Aurora, particularly dyan po sa may Central Aurora. Ito po ay kumikilos pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kasalukuyan pong tumatawid ang bagyong Pipito dito sa general area ng Quirino, papuntang Nueva Vizcaya. Maaari po itong tumawid papuntang Benguet at mag-re-emerge sa West Philippine Sea via area ng La Union ngayong gabi or mamayang madaling araw. Again, possible po itong mas umakyat or mas bubaba pa ng kaunti dun sa kanyang forecast track dahil sa posibleng pagbanda nito or pagtama sa ating mga kabundukan dito po sa areas ng Sierra Madre at Cordillera. Kasabay niyan, may pagkakataon din itong bahagyang humina pero ito po ay mananatiling malakas na bagyo habang tumatawid sa mga kabundukan ng Central Luzon at Ilocos Region. Kasalukuyan po itong nasa Super Typhoon pa din, Super Typhoon category ng Pag-asa na may lakas na hangin na umaabot sa 185 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa halos 305 km per hour. Sako pa din po ng malawak na ulapan, nito po ang Super Typhoon Pipito ang malaking bahagi ng Luzon. So narito muli ang pagtaya ng Pag-asa para sa mga posibleng pag-ulan ngayong magdabag kasabay po ng pagtawid ng Super Typhoon Pipito dito sa mainland Luzon. Posible pa rin po yung ating intense hanggang kung minsan torrential rains dito sa malaking bahagi ng Aurora. Kasama po dyan ang areas ng Quirino, Nueva Vizcaya, maging dito sa area ng Ifugao at ito pong areas ng Pangasinan. Samantalang heavy hanggang intense rains po ang ating aasahan dito po sa general area ng Isabela. Kasama na po dyan ang area ng Mountain Province, Kalinga, Abra, maging dito sa area ng La Union at area ng Benguet. May mga possible heavy hanggang intense rains din tayo ang aasahan dito po sa Nueva Ecija. Kasama na po dyan ang Zambales, Bulacan, maging dito sa area ng Rizal at ito pong malaking bahagi ng Quezon. Kasama na po dyan ang isla ng Pulilio. Meron naman tayong inaasahang moderate at kung minsan heavy rains dito po sa areas ng Ilocos Sur. Kasama po dyan ang areas ng Tarlac, Pampanga, Bataan, Metro Manila, kasama na rin po dyan ito pong areas ng Laguna. Maliban po dito, magiging maulap po ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon, ang natitirang bahagi ng Calabarzon, maging dito sa ilang bahagi ng Mimaropa, ito pong areas ng Mindoro at Marinduque, at posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan, dyan po sa mga areas na yan. Narito naman ang pinakahuling track ng Pag-asa para sa bagyong Pipito. Kasalukuyan nga po itong tumatawid dito sa mga kabundukan ng Sierra Madre at Cordillera. Ito pong bagyong Pipito ay nandito sa areas ng Quirino, patung Nueva Vizcaya, Benguet, dyan po sa may areas ng Baguio, at lalabas po dito sa West Philippine Sea via area ng La Union ngayong gabi or mamayang madaling araw. Meron po tayong inaasahang paghina nito dahil nga sa interaksyon nito sa ating mga kabundukan at landmass. At posibleng bukas, yan po ay nandito na sa kalagitnaan ng West Philippine Sea. At bukas ng hapon, yan po ay posibleng makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. By this time, asahan na po natin ang unti-unting pag-aliwalas ng panahon sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Kasabay po ng paglayo ng bagyong Pipito, lalayo din po yung ating mga kaulapan na directly associated sa kanya. Pero sa kasalukuyan, eto pong malaking kulay pula, yan po yung ating at least typhoon force winds o yung ating mapanganib na malalakas na bugso ng hangin na maaaring idulot ng bagyong Pipito. Yan po ay tatawid po dito sa malaking bahagi ng Central Luzon. Kasama na po dyan ang ibabang bahagi ng Northern Luzon. Patawid po dito sa area ng Ilocos Region ngayong magdamag. Again, yung ating pinakamalalakas na bugso ng hangin o yung mapanganib na lakas ng hangin natin ay nandun po sa general area na medyo malapit sa gitna ng mismong bagyong Pipito. Kaya po yung mga areas na posibleng madaanan nito at yung mga karating lugar nito, doble ingat po tayo sa mga posibleng malalakas na bugso ng hangin at mapanganib nga na bugso ng hangin. Kasama na rin po dyan ang malalakas na buhos na pag-ulan. Samantalang ito namang kulay dilaw, yan po yung ating breezy hanggang gusty conditions o yung ating at least 39 kilometers per hour na lakas ng hangin. Ito po ay bumabalot sa malaking bahagi pa rin ng Luzon. So sa kasalukuyan po, tumatawid na ang bagyong Pipito dito po sa mga kabundukan ng mainland Luzon. Again, yung mga areas po na medyo matataas o yung ating elevated areas, mas malalakas din po dyan ang bugso ng hangin compared sa surface o dun sa ating sea level. Maliban dyan, mas malalakas din po yung mga naiipon na pag-ulan dahil nga sa epekto ng kabundukan. Kaya doble ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin na maaaring idulot ito pong bagyong Pipito dyan po sa mga highly elevated areas. Kaya mag-ingat po tayo sa mga posibleng flash floods at landslides.
Again, ugaling po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa, tropical cyclone wind signal ng Pag-asa, at always pakibalita sa inyong local LGU at DRRMO. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Mag-ingat po tayo.